Sa previous episode, si Rod ay isang adventurer na pinatalsik sa isang grupo na kung saan, ayaw nilang maging kabilang ito sa guild nila dahil sa mahinang tank user ito. Tinanggap ni Rod ang pasya ng grupo at binabalak na lang na maging isang solo adventurer, kaso nakatagpo siya ng isang grupo ng mga adventurer na gustong mag-grind at doon ay inalok niya itong sasamahan sila, kahit na wala siyang parte sa makukuha nila. Naglakbay sila at nakita ang isang babae na hinahabol ng kalaban na isang ahas. Hinarap niya ito bilang isang tank habang inuutusan niya ang kanyang mga kasamahan na umatake sila dito. Sa huli ay napatay nila ito at masayang nanalo sa laban-laban sa halimaw. Sa pagpapatuloy ng ating recap, dumating siya sa kalapit na lugar ng Avanta kung saan ang kanyang kapatid na babae ay naghihintay sa kanya, at matapos ang mahabang paglalakbay at pagdating nila sa bayan ay hinangaan ni Luna ang katahimikan ng lugar, kahit na iniisip ni Rod na magandang maging tirahan ito kaso may kaunting oportunidad lang. Umaasa siyang magiging maayos ang bagong buhay ng dalaga at bago pa nila matamasa ang hangin sa lugar, niyakap siya ng mahigpit ni Molina na kanyang kaibigan ang malaking lalaking si Rod, at tinanong kung gaano katagal siya magtatagal ngayong pagkakataon. Di nagtagal, nagulat si Phil sa pagdating ni Rod at hinihila ng kaunti si Molina para bigyan ng mas maraming espasyo si Rod para makahinga. Ipinaliwanag ni Rod na naroon siya para bumili ng Hummer habang nasa patrol si Phil at sinamantala ang pagkakataon para tingnan ang kalagayan ni Rod. Natutuwa si Rod sa kanyang protective style at nakakaramdam siya ng ginhawa na alam niyang binabantayan ng buong bayan ang kanyang kapatid habang wala siya. Tinanong nila kung sino ang batang babae sa likuran nila at ipinaliwanag ni Rod na siya si Luna. Aalagaan niya ito hanggang sa makahanap siya ng permanenteng tahanan para sa kanya. Mabait si Molina at ipinakilala ang sarili bilang tagapagsalita ng panday ng bayan, habang si Phil naman ay hindi masyadong masalita at nahihiya nang banggitin na siya ang sub-leader ng surveillance. Inasar nila ang pagka-introvert ng babae at ito'y nagdulot ng tunay na ngiti kay Luna, na nagpapahiwatig na nagsisimula na siyang makaramdam ng ginhawa. Pagdating nila sa bahay, hiniling ni Rod sa dalaga na magsalita ng mahina dahil baka natutulog ang kanyang kapatid. Subalit hindi nagtagal, naamoy ng lalaki ang halimuyak ng iba't ibang lutong kamatis na labis niyang nagustuhan. Gayunpaman ay lumabas ang may akda ng mga lutuin sa kusina, sinalubong ang kanyang nakatatandang kapatid na may karaniwang pagmamahal at labis ang kasiyahan ni Rod na muling makasama ang kanyang kapatid at ipinakilala si Luna, sinasabing magtatagal siya ng ilang panahon kasama nila. Nahihiya si Manisha sa maliit na bata sa kanyang kabaitan at pagkatapos ay inanyayahan siya na kumain ng magkasama, habang ang kanyang kuya ay humahanga sa ganda at pagiging mabait ni Manisha. Balak ni Manisha na maghanda ng isa pang bahagi ng pagkain, ngunit dahil sa hindi maganda ang pakiramdam niya ay nag-alok si Rod na tumulong sa paghahanda. Habang naghahanda, nagtanong si Luna kung bakit gumagalaw ang buhok ni Rod sa kanyang ulo at ipinaliwanag ng binata na may mga taong may kakaibang pisikal na katangian, tulad sa kaso ni Manisha, ito'y ang kanyang buhok na gumagalaw ayon sa kanyang damdamin. Pagkatapos nito, tinanong ng binata kung paano nalaman ng kanyang kapatid na malapit na siyang dumating at sinagot siya nito na ito'y dahil sa kanyang kutob. Muling namangha si Rod sa kabaitan ng kanyang kapatid sa paghahanda ng isa niyang paboritong pagkain pagdating niya. Ngunit binara siya ni Manisha sa pamamagitan ng pagtatanong kung siya ba'y tanga. Sa lahat ng pagmamahal at palitan ng damdamin ay nakapagbigay komento si Luna na talagang malapit ang dalawa, sa wakas ay nagsimula ang tanghalian at sinusubukan ni Luna na hawakan ang kutsara, kaso lang dahil sa bihira niya itong gamitin ay nahulog ito sa sahig. Ito'y nagbigay sa kanya ng isang alaala kung saan siya kumakain kasama ang iba pang mga bata. Dahil dito ay nakaramdam siya ng hindi maganda at humingi ng tawad, nangakong hindi na uulitin ang pagkakamali. Ngunit mabilis na inaliw siya ng magkapatid, ipinapakita na hindi ito seryosong bagay at tinuruan siya kung paano hawakan ng tama ang kutsara. Sa sandaling iyon ay hinawakan ni Manisha ang kamay ni Luna para bigyan siya ng kumpiyansa at sa kilos na ito ng pagmamahal, sinabi ni Manisha na tuturuan niya ito ng paunti-unti upang matutunan ni Luna ng walang pagmamadali. Sa paglipas ng panahon, magkasama nilang ginugol ang kanilang mga araw na pinapalakas ang kanilang samahan hanggang sa wakas ay naramdaman ni Luna na mayroon na siyang tahanan. Sa kanilang pagsasama, unti-unting naging komportable si Luna at natutunan ang mga bagay-bagay sa tulong ng magkapatid. Sa bawat araw, mas lalong tumitibay ang kanilang pagkakaibigan at samahan. Isang araw,
Nagluto si Luna ng isang piging para sa dalawang kaibigan bilang patunay na natutunan niya ang lahat ng itinuro sa kanya ni Manisha, at habang kumakain ay napansin ni Rod na ang lasa ng pagkain ay katulad ng pampalasa ng kanyang kapatid, na nagpapahiwatig na ito ay resulta ng kakayahan ng homunculus na matuto. Pagkatapos ng tanghalian, nagpasya ang magkapatid na ipasyal ang kanilang kaibigan sa lungsod at ipakilala siya sa mga tao, at nang si Manisha ay pumunta upang kumuha ng damit na iaalok kay Luna, doon ay nabighani na naman si Rod sa ugali ng kanyang nakatatandang kapatid. Nag-alok si Manisha na tulungan si Luna sa pagpapalit ng damit, ngunit nahiya ang maliit na bata at dali-daling kinuha ang mga damit at tumakbo paakyat ng hagdan. Sa sandaling iyon, nalaman ni Rod na natatakot ang homunculus na may makakita sa kanyang mahiwagang bato. Nang handa na ang lahat, nagsimula ang paglilibot nila sa lugar at ipinaliwanag ni Rod na ang lungsod ay walang guild ng mga adventurer o simbahan, tanging panday at tindahan lang na may magandang halamanan. Tungkol naman sa panday, nagtanong ang ama ni Molina kay Rod kung gusto ba nito na magkaroon ng anak sa kanyang anak na babae. Muling tinanggihan ni Rod ang alok at pagkatapos ipakilala si Luna sa lalaki, tinalakay ni Rod ang isang mahalagang bagay sa panday at hinihiling na gumawa ng bagong mahiwagang espada para sa kanya dahil ninakaw ang lumang espada niya ng mapangahas na kasamahan niya. Pumayag si Razel sa trabaho at ipinaalam na makikilahok din ang kanyang anak na babae sa proseso dahil sapat na ang kanyang kasanayan para dito. Sa susunod na bahagi ng paglilibot, nakilala ni Luna ang halamanan ng mga halimaw kung saan ang mga gulay ay nagiging nilalang habang lumalaki dahil sa mana. Maaari silang itanim sa anumang panahon at saka napakabuti sa nutrisyon. Sa gitna ng paliwanag na ito ay may dalawang bata na nagkomento na may relasyon si Rod sa babaeng kasama niya, ngunit nang itama ni Rod mismo ay sinabi nila na hindi siya magkakaroon ng kasintahan dahil sa kanyang pagkaobsesyon sa kanyang kapatid. Nagkabalisa si Rod at tinanong ang mga bata kung sino ang nagturo sa kanila na sabihin iyon at sinabi nila na si Phil. Pinagalitan ni Grandma Gigi ang mga bata. Sinabihan silang bumalik sa trabaho. Ang sitwasyong ito ay nagpaisip kay Luna ng isa pang alaala kung saan siya ay inalipin kasama ng iba pang mga bata, sa isang estado ng pagkabigla, sandali bago niya napagtanto na sinusubukan ni Rod na ipakilala siya kay Grandma Gigi at ito ang albularyo na gumagawa ng gamot para kay Manisha. Ngumiti ang matanda sa bata at nagkomento na ipinaalala sa kanya ni Luna si Manisha noong ganoon pa ang edad, pagkatapos, ipinahayag niya ang kanyang panghihinayang na ang gamot na kanyang ginawa ay hindi gaanong epektibo kay Manisha gaya ng inaasahan ng lahat. Sa kabila nito, pinapasigla ni Rod ang matandang babae sa pagsasabing mas maganda na ang pakiramdam ng kanyang kapatid dahil sa kanya. Natuwa si Grandma Gigi at sinabing handa siyang tumulong sa anumang kailangan nila, at idinagdag na parehong itinuturing niyang mga anak sina Rod at Luna. Inimbitahan niya ang bata na pumitas ng ilang spinach at ang mga bagong kakilala ay patuloy na dumami. Di nagtagal ay may ilang kaibigang knights ni Rod ang lumapit at sinasabing sa wakas ay nakalimutan na ni Rod ang kanyang kapatid at nagdala pa ng ibang babae sa bahay. Lahat ay lumahok sa pag-aani at muli, naramdaman ni Luna na tinatanggap siya ng lahat ng mga residente at pagkatapos, humingi ng paumanhin si Rod sa mga komento na ginawa ng mga tao tungkol sa kanilang pagdedate. Dahil sa maliit na bayan ay bihira lang na mayroong pag-uusap. Sa kaso ni Luna, dahil siya ay maganda ay tila gusto ng lahat na alagaan siya ng higit pa sa karaniwan, hindi nagustuhan ni Luna ang pahayag na ito kaya't inilihis ni Rod ang usapan at inimbitahan ang dalaga na tikman ang kanilang ani dahil sariwa pa ito. Matapos sabihin iyon, tinikman niya ang gulay at nagustuhan ang lasa at habang tumitingin-tingin sa hapon, nadama ng dalaga ang higit pang kasiyahan at sinabi ni Rod na ang Avanza ay isang simple at mapayapang lugar subalit talagang gusto niya ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Luna kung ano ang pakiramdam niya tungkol sa pamumuhay doon, sumagot siya na mahal niya ang lahat at ang kanyang nararanasan kamakailan kaya gusto niyang manirahan doon magpakailanman. Sa sandaling ito ng pagiging bukas, nagpasya si Luna na umamin na siya ay isang battle homunculus na binuo sa kalapit na bansang Brunel. Umiiyak siya habang humihingi ng tawad sa hindi pagsasabi ng katotohanan. Noong una ay natatakot si Luna na baka patayin siya ni Rod kapag nalaman ang kanyang lihim, subalit inihayag ni Rod na alam niya ang lahat mula pa sa simula dahil aksidente niyang nakita ang mahiwagang bato. Nang malaman ito, tinanong ni Luna kung bakit siya tinulungan ni Rod sa kabila ng pagkaalam sa kanyang kalagayan. Ibinahagi ni Rod na siya at ang kanyang kapatid ay namuhay sa kalye bago sila dumating sa Avanza.
at may mga mata si Manisha na katulad ni Luna noong panahong iyon. Sa kabila ng kanilang mahirap na buhay, hindi nila kinalimutan ang pakiramdam ng pagiging tao at tinanong ni Rod si Luna kung ano ang gusto niyang buhay, kung gusto ba nito bilang isang homunculus o bilang tao. Kahit iginiit ni Luna na imposible para sa kanya na maging tao, sigurado si Rod na maaari siyang maging anuman ang gusto niya at ibinahagi kung paano sila magkatulad sa paraan na gusto nila. Pumapasok siya sa mga maze sa pag-asang makakita ng nawawalang kayamanan para gamutin ang sakit ng kanyang kapatid. Sa kaibuturan ng puso ni Luna, nais niyang panatilihin ang buhay na kanyang natuklasan at minamahal, kaya masiglang idineklara niya na gusto niyang magkaroon ng buhay bilang isang tao. Hindi nagtagal, tinawag niya si Rod na Master, ngunit hindi ito nagustuhan ni Rod at sa kabila nito, sinabi ni Luna na nararamdaman niyang dapat siyang tawagin sa tawag na ito, kaya hindi na lang ito tinutulan ni Rod at tinanggap na lang. Gayunpaman, naramdaman ni Luna na dapat niyang sabihin ito sa kanyang isa pang mabuting kaibigan na si Manisha. Pagdating niya sa bahay, walang pag-aatubiling inamin niya na siya ay isang homunculus. Ipinapakita ni Manisha ng walang pagtatanggi at nagtanong kung gusto pa rin ba ni Luna na maging kaibigan niya. Kahit pagkatapos ng kanyang pag-amin, naging emosyonal si Luna sa reaksyon ng kanyang kaibigan at niyakap niya ito. Pagkatapos, tinanong niya kung alam ba ito ni Manisha mula pa sa simula. Ngunit sinagot siya ng kapatid ni Rod na palagi itong tumutulong sa mga nangangailangan at ganoon na siya simula pa. Sa ibang bahagi, sa isang mansyon sa Avanza na pinagtipunan ng maraming residente, tumutulong si Luna sa paglilinis at kahit na nakaramdam ng awa si Rod na kailangan niyang gumamit ng walis, masaya si Luna na maging bahagi nito at nais niyang tumulong. Gumawa si Manisha ng tsaa para sa lahat, at dahil sa alam ng lahat ang talento ni Luna sa kusina, dali-dali silang lumapit para tikman ito at isa sa kanila ang masaya na maging una sa pagtikim sa tsaa ni Luna. Si Phil na kasama rin nilang umiinom, ay nagkomento na muling lumala na talaga ang obsesyon ni Rod sa kanyang kapatid, at sinamantala ng tao ang pagkakataon at hiniling sa babae na itigil na ang pagsasabi nito sa lahat. Sa kabila nito, sumali ang bunso sa usapan at sinangayunan na masyadong nag-aalala ang kanyang kapatid para sa kanya. Sinamantala ni Manisha ang pagkakataon upang ihayag na siya ay may sakit, ngunit hindi ibig sabihin nito na kailangang ilaan ni Rod ang buong buhay niya sa problema niya. Hindi nagtagal, hinamon ng isa sa mga dating kasamahan ni Tank si Rod sa isang one-on-one na labanan, tulad ng sa mga lumang araw, kaya pagkatapos lumaban ni Rod kay Phil, ang dalawa ay malapit ng magharap. Malapit nang magsimula ang duel at pareho silang nasa sabik sa pagkakataong ipakita ang ilang mga bagay na hindi nila magagawa sa isang simulation. Nagmungkahi si Phil ng isang panuntunan paano magtagumpay sa duel, na nagsasaad na ang mandirigma na mawalan ng pinakamaraming defense points ang matatalo sa labanan, at tinanggap ni Rod ang kondisyon. Nang magsimula ang duel, wala sa kanila ang gumawa ng unang hakbang dahil hindi sila yung tipo na umaasa sa malalakas na atake o kakaibang bilis. Ngunit kailangan ng isa na umatake at si Phil ang nagpasimula, inaatake gamit ang kanyang two-handed sword at pinakita kay Rod na mabigat ang kamay ng babae kaya hindi niya pwedeng ibaba ang kanyang shield. Alam niyang kung tatamaan siya ng ganon, hindi na siya makakabangon muli at dahil dito ay patuloy siyang nagdepensa hanggang sa makaisip siya ng estratehiya para sa kontra-atake. Kahanga-hanga, ang mga gwardya ng Avanza ay karaniwang mga batang tao na walang masyadong lugar sa iba at napupunta sa corps ng depensa ng lungsod, ngunit sa kaso ng dalawang ito, iba ang kwento. Kilala sila pareho sa pagiging labis na mahusay, kaya si Rod at Phil ay malinaw na halimbawa ng isang duel na palaging kawili-wili panoorin at nagbigay si Phil ng isa pang malakas na hampas kay Rod at nawalan siya ng balanse. Sa kumpiyansa, nagbigay siya ng isa pang hampas para pabagsakin si Rod, ngunit dahil alam niya ang kanyang mga bagong kakayahan, itinaas niya ang kanyang kalasag upang maubos ang depensa ng umaatake sa kanya pagkatapos ng hampas ng espada. Mabilis na napagtanto ni Phil na nanghihina ang kanyang katawan kaya siya bumagsak sa lupa, kahit ang kanyang depensa ay nasa antas na 2,500 at may nakapagpabagsak pa rin sa kanya, kaya naman, labis na humanga ang mga manunood sa kakayahan ni Rod. Tumayo si Phil at hinangaan ang trump card ni Rod at hindi niya maiwasang magtanong kung anong teknik iyon. Ipinaliwanag niya na ito ay ang life conversion na nagpapahintulot sa kanya na i-convert ang nawalang depensa sa enerhiya, kahit hindi niya ito magagamit palagi. Sa ilang mga sandali, maaari itong maging kakayahan na nagpapabago ng sitwasyon at pagkatapos ng resulta,
nagbatian bilang magkaibigan ang dalawa at napagtanto ni Rod na ngayon ay maaari na siyang lumahok sa mga estratehiyang offensive, hindi lamang sa pagtaas ng kanyang higanteng kalasag upang harangin ang mga atake ng kaaway. Sunod ay tinawag ni Rod ang kanyang kasamahan para tuparin ang pangako nitong makipaglaban sa kanya pagkatapos ni Phil, ngunit gumawa ng dahilan ang lalaki na naalala niyang may iba siyang commitment. Kinilala ng lahat ang lakas ng tank, kabilang na sina Luna at Manisha, ngunit naalala ng nakababatang kapatid ni Rod ang mga sandaling nais niyang maging kasing lakas niya. Bumalik sa alaala kung saan siya ay nasa hagdan, naging tsismis siya ng lahat na may hindi magagamot siya na sakit at tanging si Rod lamang ang makakaligtas sa ganitong sitwasyon. Matindi ang ubo ni Manisha dahil sa kanyang sakit at hinuhulaan ng mga tao na hindi na siya magtatagal. Sa mismong sandaling ito ng pagdurusa, hinala ng lahat na hindi na magtatagal ang babae ngunit lumitaw ang kanyang kapatid at niyakap siya, at ipinakita na hindi pa huli ang lahat. Sa sandaling iyon, nagising si Manisha at napagtanto na ito ay isang panaginip lamang at nakita niya si Luna na natutulog sa tabi niya, na nagdala ng ginhawa at katiyakan na palaging nariyan ang kanyang kapatid upang protektahan siya mula sa lahat ng panganib. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya para sa kaligayahan ng kanyang kapatid at sa huli, kung wala ang pasanin na alagaan ang kanyang may sakit na kapatid, maaaring mas mapayapa ang buhay ni Rod na ginagawa ang mga bagay na gusto niya nang walang patuloy na alalahanin para sa kanyang kapatid. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode.